Testing lang ng audio muna. Hi guys, welcome back to my channel. Ito yung first ever totoong motovlog. So sinusubukan ko pa yung audio nitong mic, kung papasa na ba, kung hindi ba masyado maingay. DIY lang tayo. Ayan, so ano bang itinerary natin today? Kakain kami sa labas ng ka-team ko sa work, Team Betty. Shoutout sa inyo. Sa may BBMD Grill House, malapit sa may La Pieta. So chill ride lang tayo, no? Kasi cellphone yung nakamount. Yung spring type na mount yung gamit ko. Ay naka. Yan. Pero bago yon, may pupunta lang akong kaibigan sa may Baliti lang. Magkikita lang kami, may iabot lang ako, tapos mabalik na ako ng Angeles. So back to back ang weekend ko ngayon. May team dinner or lunch, basta team labas kami ng mga kasama ko sa work. Tapos bukas naman yung mga isang group of friends ko pa rin, pero mga bandang gabi naman yun. Celebration lang din, catch up, kasi matagal ko na silang di nakita. Yung work from home setup namin ngayon sa Taskas. Ayan. Since sa mga pupuntahan ko naman ngayon ay taga Taskas, so kamusta nga ba yung work from home setup namin? So far so good. Kaya ng company, napaka proactive nila nung nagkaroon ng pandemic at nagumpisa yung lockdown. Although limited yung mga PC nung time sa campaign namin, ginawa ng paraan ng mga boss namin, mga OM, director namin, mga TL, para ma-distribute lahat yung equipment. Kahit malayo yung teammate, pinupuntahan nila. Kaya kudos, kasi kahit pandemic, pinakita pa rin nila na people first, people before profits. Nakakatuwa din na hanggang issue yung pandemic 2020, hindi nila kami pinilit mag on-site, walang pilitan. Nag-open na sila ng opportunity na mag-work kami sa site nung magbagyo, nung kay Rolly, saka kay Tinta, saka kay Ulysses, dahil ina-expect na maraming hindi makakapasok dahil sa bagyo. Pero hindi kami sa pilitan. Kung gusto mo at kaya mo at safe ka, bibigyan ka nila ng option para makapasok at may shuttle pa, so hindi mo na problemahin yung transport. 1 year na ako sa company, and masasabi ko talagang totoo yung people first policy nila. Tipong naka-work from home ka na, nakakapag-use ka pa, nagagamit mo yung mga na-acquire mo na leaves, mga vacation leave, sick leave. Hindi sila maselan, pero wag ka rin abuso. So kailangan, kung gusto mong mag-leave, gamitin mo sa maayos, kasi pag naubusan ka ng leave sa mga panahong kailangan mo talaga, ibang usapan na yon. Kamusta bang mag-work from home para sa mga first time na mag-work from home na call center agent? Napakalaking adjustment kung tutuusin. Yung pros muna, hindi ka na bumabiyahe, kasi nasa bahay ka lang. Mag-alarm ka lang sa oras ng shift mo, bago yung oras ng shift mo, para makapag-ready ka. At masigurado mo na walang issue yung computer na gagamitin mo bago ka mag-login. Ganun lang naman ang mga protocol o patakaran nila. Isa pa doon, tipid sa oras, kasi dahil di ka bumabiyahe, tipid din sa gasolina, tipid din sa stress, kasi kung nasa daan ka at hindi mo, at ang tagal-tagal na sa daan, na-stuck sa traffic, contributor din yun ng stress. Yun ang isa sa mga hindi nababayaran ng pera ng pamasahe mo, yung stress sa traffic. Ano naman ang cons? Ang cons, una, yung sa pagkain siguro, kasi dati sa opisina may tinatawag kaming food forward program. So magdodonate ka lang ng 5 pesos
may isang meal ka na, may brown rice ka na, may ulam ka na, may veggie ka na. Kung kaya mo ng rice, meron silang mga alternative na makakain mo din. Laking tipid nun kasi sa isang buwan ang nagagastos ko lang sa pagkain ko ay 100 piso. Kung kakain ako sa labas, yun na lang ang sosobra siya ng 100. Pangalawa, nawawala yung barrier sa bahay kasi wala nang line, wala nang limit kung saan yung work, saan yung personal issues mo. Kasi nasa bahay ka bahay ka nagtatrabaho. Kung may problema ka sa bahay, andun ka din, hindi wala kang kawala. At yung utak mo kasi nakaprogram yan na kapag nasa bahay ka, relax, chill. So bilang nag-work from home ka na, kailangan mong mag-adjust. Pero overall, dahil ngayong pandemic, laking tulong ng pagpapa-work from home nila sa amin. Talaga. Isa pang cons pala, ikaw sa kuryente, sa internet. Although sa amin naman sa Taskas, meron silang binigay na backup wifi. So kung biglang mag-down yung internet mo, meron kang backup na bayad na nila, which is maganda kasi contingency plan. Hindi ka mawawalan ng sahod dahil may backup ka agad. Na-appreciate ko ng sobra yung pagiging proactive nila. Kasi una talaga ang ahente ang tao. Medyo traffic lang. Tagal ko na rin hindi nakakapunta dito So dito tayo sa Angeles. Kutod. Malapit na sa Kutod. EPSA. Yan. Ito talaga ang daan ko papuntang trabaho kasi sa Clark ang site namin sa Taskas. Madalang na lang ako lumabas dahil syempre pandemic. Ang isa sa mga cons din ng nag-work from home, dahil every now and then nagpapalit kami ng mga team, nag-shift bid kami, hindi na kami nagkikita in person. So dahil sa hindi na kami nagkikita, parang walang connection yung team. Hindi kami masyadong personal na magkakakilala. Walang bond. Hindi katulad pag nasa opisina ka, nakikita mo sila, nakakausap, nalalapitan. At ang maganda kasi doon, pag pumapasok ka sa opisina, paglabas mo, pagod ka sa trabaho, pwede kayo lumabas magkakasama ng mga team mo, mga kasama mo sa trabaho, pag-unwind na chill lang. At syempre makaka-relate ka sa kanila, makaka-relate din sila sa'yo kasi parehas na kayo na trabaho Yun ang isa sa mga nawala din talaga nung pandemic, yung stress reliever mo na nakakalabas ka. So ito, kung friend ko kayo sa Facebook o kung nakikita nyo yung mga public post ko, ngayon na lang na lumuwag-luwag na ang mga checkpoint at mga travel policy ng mga city, doon na lang ako napapadalas lumabas. Pero kung hindi talaga necessary, kung hindi lang ako bibili ng grocery o essentials, hindi naman ako lalabas. Kasi nakakatakot pa rin yung COVID talaga. Kasi hindi mo nakikita yung kalaban mo So, saan na ba tayo? Ito na yung Maligaya Bridge. Malapit na tayo sa Marquee Mall, Angeles. Pero hindi pa rin naman talaga 100% kasi katulad ngayon Friday, kadalasan Friday ng ganitong oras, kahit anong oras na, nagbubuo na ang traffic dito. Wala nang galawan ng rotonda na to. Minsan nga meron pa ang traffic enforcer sa rotonda mismo. Hindi masyadong ma-traffic, pero medyo wala na sa memory ko din yung mga hole sa daan, mga imperfections sa daan. Ayan. Itong daan na to, pupunta to sa AUF, sa rotonda ng Angeles. Pagdating mo ng rotonda, pag kumaliwa ka, pupunta San Fernando. Pag kumanan ka, Angeles, daw Mabalacat. Yun ang next destination natin, yung rotonda nyan. Sabi ni Google Maps, mabilis daw dito. Kaya lang ba't traffic? Yun,
Singit din tayo. Traffic. Slow down, baka may napapark. Ayan, mukhang may stoplight na rin dito. Hektik ng rotonda. Truck pa ang kasabay mo. Chill ride lang natin, mga ma'am, sir. Petron, tapat ng Petron daw yun eh. Bandang dito lang, ay nakita ko na. Alam ko na babalikan ko mamaya, BBMD. Ang hirap dito, baka masela ng checkpoint. O hindi naman siguro. Traffic lang siguro talaga dito. Opo. Mga sinasabi ko, hindi ko nakakabisado yung mga butas-butas sa daan. Hindi pa man din kagandahan ng daan dito. MacArthur Highway. Ito na yung daan pa San Fernando. Nagpasan na rin natin yung SM Tarabastagan. Sarap ng view. Banda dito na yung Coca-Cola Baliti. Medyo magkaliwa na tayo. Dito ata siya nagpapagas. Inok. Ganda lang dito. Sobra. Ito din ang mahanap ko sa ride eh. Pag mahalaman, mapuno. Sarap tignan sa mata. Nakaka-refresh, nakakatanggal ng stress. Yun lang, hindi na kasing kapal dito dati. May mga parte na ng MacArthur Highway dito na libo na. Wala nang puno. Tulad ng mga nadaanan natin kanina. Banda rin dito, ayan. Kita nyo. Para mag-make way sa mga industrial building. Tingit lang tayo ng konti. Kasi kakaliwa ako. Puro truck ang kasabay ko. Ito ba isa natin topic pwedeng pag-usapan? Motor Club, GCRC. Ayan, ba't pa ako sumama sa GCRC? Ang totoo niyan talaga, nung unang pagsama ko sa GCRC, naayalan ko nung kapitbahay namin, si Sir Jed. Yun nga lang, nung inaaya niya ako, hindi pa kami magkakilala. Hindi ko rin narinig ng maayos yung group name niya. So, hindi, mga 2019, inaaya na niya ako. Hindi ko nahanap yung grupo. So, syempre, hindi ako nakasali. Nung bago magbakasyon, March ng 2020, this year, naghahanap ako ng motor club. Kasi gusto ko nga mag-ride. Balak ko na rin talaga umpisahan itong motovlog. Ang problema ko lang, hindi ko pala alam na magpa-pandemic. So pagkasali ko ng grupo, pumuputok na yung balita sa coronavirus. Pero wala pang mga lockdown restriction nun. Hindi ko lubos isipin na magla-lockdown. Naka-quarantine. So mga ilang buwan din yon na member ako. Pero hindi naman ako lagi nakakapunta sa mga meeting namin nung una dahil syempre takot ka pa sa coronavirus. Talagang sobrang higpit din talaga ng mga checkpoints. So kung hindi rin talaga importante yung lakad mo mga panahon mo yun, hindi ka makakalabas, hindi ka makakalusot. Ngayong mga medyo nagluwag-luwag na sila sa mga checkpoint, dun na lang din ako talaga napadala sa itong paglabas ko kasama sila ang grupo.
Masayang nasa grupo kasi may purpose yung mga meeting, yung ride. Kasi tumutulong ka eh. Yellow na. Medyo suungin na natin. Hindi ko nakabisado yun dito. Pangalawang kanto yun eh. Baka siguro pagdating ko doon sa landmark, papatayin ko na muna yung vlog. Ayan, isa siya, Barangay Baliti. Ayan, kailangan may makita akong church dito. Yung una kong palatandaan na tama yung kantong pinasukan ka. Ito na yung church, Virgen de los Remedios Church. God bless our trip. Orange na bahay sa kanto. Hindi pa siguro ito yun. Diretso pa. Ayun, nakita ko na. Bali malapit na lang ako sa kaibigan ko. Cut ko na muna yung vlog dito. Mag-vlog na lang siguro ako pabalik ng Angeles City. Ayan, pasok daw tayo sa maliit na kanto. Message ko na muna siya. Picture talaga din yan. Video. Hello. Delivery ka ganon. Oo, welcome to my vlog. Hirap naman na natin. Oo, sasama kita sa vlog ko. Saka ganyan ka. Ayan, nakarating na ang Baliti. Mamamap ko na yung bahay nila. Uy, my God. Bye-bye. Okay guys, first realization. Nagpas 4 gig na yung video ko. One way lang yun. Babalik na tayong Angeles. Punta na ako sa bahay ng kaibigan ko sa Baliti. Ayan. So, pwede na yun. I-zoom natin. Ayan. Guys, so nagawa ko na yung business ko dito. Babalik na tayong Angeles. Kanina may mga nagpapara. Sana hindi sila maselan. Paakyat. Ayan, paakyat na natin to. Tingnan natin. Ayos ah. Gaan-gaan lang kasi. Gaan-gaan ko lang. Kaya madali lang ako nabuhay. So, balik lang tayo sa may tapat ng Petron kanina. Kung pansin nyo, pero baka hindi nyo napansin, tapat lang ng Petron yung kakainan namin. Hindi na ako nakapag-message sa kanila. Try na muna natin i-montage to. Lapit na tayo. Ayan yung Petron. Kanan na tayo. Kung nauna pa ata ako.
Basta ang pinakinggan mo. Para sa'yo. Ayan na, Jake! Nagkanta na ako! Nagkanta! Everything alright. Don't think that you need to realize the joy you make the